Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Serbisyo publiko muna tayo ngayon, napaka-importante nito. Ito yung ating kinakatakutan na typhoon ngayon, na super typhoon pala ito, ang Typhoon O1, which is bukas na daw ito lalapag, bukas na ito makarating dito sa Pilipinas. Ngayon alamin natin ang trajectory nito, kung anong mga rehiyon ang tatamaan nito mga kababayan. At sad to say, ay kasama pa rin ang rehiyon ko, bago pa nga lang nasira yung mga pananim ko dito sa Surigao ng Tino. Ngayon nandito na naman, tatamaan na naman ang Surigao del Norte. Ang kamalas-malas niyan ay pinakamababa na parte na tatamaan ng bagyo ang Surigao del Norte. Yung gitnang Mindanao hindi tatamaan yung dulo lang talaga, yung Surigao del Norte. Ngayon papunta na ito pa itaas, ang Samar, Tacloban, papunta doon sa Central Mindanao, Eastern Visayas, lahat yan papunta doon sa Sursugun, Aklan, and then ang Metro Manila ay may maramdaman din nila yung malakas na pag-ulan kasi torrential rain ito at heavy rainfall. Ito yung kinakatakutan ng taga Maynila, itong heavy rainfall, kasi nagbabaha nga dyan kahit walang hangin. Basta't may heavy rainfall, delikado pa rin yan sa mga landslide sa mga highways, lalo dyan sa Baguio City, di ba? Kasi napakatarik ng mga ng mga bangin, ay prone to landslide talaga ang mga lugar dyan sa Baguio. At nako, ang Luzon pa naman, ang Northern Luzon ang punteriya ng bagyo na ito. Kaya para sa karagdagang detalye at impormasyon ng bagyong ito, atin muna panuorin ang Office of Civil Defense. Ito yung sekretary ng Office of Civil Defense na nagbibigay ng babala ngayon, atin pakinggan kasi napaka-importante nito. We are urging everyone, including our local government units, to implement na po yung ating mga preemptive or preparatory activities in preparation dito sa possible impact nitong U1. Pinaghahanda na ng Office of Civil Defense ang mga lugar na posibleng tamaan ng bagyong Uwan. Kabilang sa mga areas of concern ang Northern Luzon, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, Metro Manila, Calabarzon hanggang Bicol. Ayan, so Metro Manila ay maganda na kayo dyan, mag-imbak na kayo ng pagkain kasi alam nyo naman na kapag babaha sa Manila ay hanggang bewang talaga yan at mahirap bumili ng pagkain. So ito Northern Luzon, Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, ay talagang yan ang pinaka-major na target nitong bagyo na ito. At sana ililihis yan papunta ng China, liliko doon sa Batanes and then papunta ng Taiwan Strait, at sana tatamaan ng China yan. Problema ay pagdating sa China, lusaw na kaya wala silang problema sa bagyo. Palaging Pilipinas ang sumasalo ng super typhoon galing sa Pacific Ocean. Ay nako, Ginoo Diyos ko. Kaya ito, sabi hanggang Bicol Region, pero hindi ganun. Kasi sa trajectory nito, titingnan natin mamaya, ang trajectory nito ay mag-umpisa yan sa baba ng Pilipinas. Umpisa yan sa Region 13, sa Caraga Region, Surigao del Norte, andin sa mga isla, Dinagat, Siargao, Bukas Grande, andin dyan sa Bohol, Samar, Leyte, paakyat doon sa Eastern Visayas, and then doon na, papunta na yan ng Luzon. So napakaano talaga nito mga kababayan, ay talagang nakakalungkot dahil bago pa nga lang tayo tinamaan ng diba, ng bagyong Tino. Ako nga dito, lahat ng yung mga saging ko na napakataba pa naman ng mga puno, lahat tumba. And then yung mga yero ng bubong ay tuklap din. Pero hindi katulad nung bagyong Odette na talagang lumipad ang bubong ng bahay ko noon. Grabe ang lakas noon, mga kababayan. Kaya ito na talaga yung ngayon, trend ng kalikasan ito.
Ang ibig sabihin yan, nakasulat yan sa Biblia, na kapag palagi na yung gera, lindol, malakas na bagyo, yung mga yan, ay sinyalis na yan ng end of times. Naniniwala din ako dyan, kasi nga, nangyari na yan noon sa ating planet Earth. And then, yan, ano talaga yan, paraan ng kalikasan yan para linisin ang mundo. Ganun talaga yan. Wala tayong magawa niyan, mga kababayan. Ang magawa natin ay ihanda na lang natin ang ating sarili sa anumang darating at dapat nasa safe tayo na lugar na hindi gaanong tinatamaan. Di ba? Kung may panahon pa ay lumipat na tayo sa ating mga kamag-anak na mayroong matibay na mga bahay na malayo sa trajectory. Mamaya papakita natin ang trajectory nito. Okay, patuloy tayo sa balita kurtesi ng UNTV. Slide at malawakang pagbaha. Pinapayuan kita mga nakatirang malapit sa mga dalang pasigan. Ilabot ng mapapang lugar at magsagawa ng kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang mga. Kaya naman inabisuhan na ang mga local government unit na magsagawa na ng preemptive evacuation hanggang Linggo bago tuluyang maglandfall ang bagyo. Kasi super typhoon ang description, no? So napakalakas ng hangin yan as pati gustiness, no? As high as 250 kilometers per hour yan. But ang isa pang challenge dito is yung ulan, no? Torrential to heavy rains ang forecast ng Pag-asa, lalo na yung areas ng Northern Luzon, no? So yung Cagayan, Isabela area, and then Cordillera areas, no? So kaya we are really preparing dito yung ating community, dapat ma-aware sila na talagang possible po na magkaroon ng floodings and landslides, no? Sa mga areas na ito. Okay, so mga kababayan natin dyan na malapit sa mga matataas na bundok, malapit sa mga bangin, ay wag na kayong magtagal sa nyo. By tomorrow ay hanap na kayo ng pinaka-safety na lugar na hindi babahaan, kasi forecast ito na magdala ng baha ang bagyo na ito dahil nga meron siyang torrential rainfalls to heavy rainfalls. Grabe matagal na pag-ulan ito at may kasamang malakas na hangin. Dahil nga super typhoon tapos may ulan pa, grabe Ginoo, Diyos ko. Lulutang na naman tong mga sasakyan natin ito, mga kababayan. Kaya yung may mga kutsi diyan ay kapag nasa medyo below sea level yung yung lugar nyo, below sea level, ay doon nyo na ilipat yung mga sasakyan nyo bukas sa medyo mataas na mga lugar. Kasi nung bagyong Odette, nadali talaga ang sasakyan ko noon, iyak ako sa grabe ang mahal ng kasi lumulutang sa dagat, ang mahal ng magpakasa, grabe, parang bumili ka ng bago. Kaya kung kayo may sasakyan, iakyat nyo yan doon sa medyo mataas-taas na lugar na hindi matatamaan ng hangin para safety yan. Kasi pag dito sa below sea level ay talagang lulutang yung kutsi nyo at doon nyo yan hanapin sa napakalayo at sirang-sira na, mga kababayan. Okay, yan ay paghandaan talaga natin kasi yung bagyong Tino, hindi tayo naghanda nun Kasi akala natin bagyo lang yan. Pero hindi pala, medyo malakas din ng Tino Pero mas grabe ito ngayon dahil mayroong torrential rainfalls plus heavy rainfall. Dalawa Ibig sabihin, matagal na pag-ulan, malakas pa ang hangin, pinagsama ang dalawa. Anong mangyari? Grabe. Landslide ang epekto niyan. Sa Metro Manila ay baha na hanggang bewang, hanggang kilikili. Nako, ang dumi-dumi pa naman ng mga diyan sa Maynila, no? Yung mga kalsada, kasi nandyan yung mga outlet ng mga septic tank papunta ng Imbornal sa kalsada. And then pagbaha, ayun na yung baha. Halo-halo na yun sa tubig galing sa Puso Negro nyo, galing sa septic tank. Marumi ang baha sa Metro Manila. Napakarumi niyan. Okay lang yung baha sa mga probinsya. Kaya malaking perwisyo, maraming sasakyan talagang masisira nito. Mga kabayan, ipagdasal na lang natin na
Sana ay malihis to eh. Andin liliko nga doon sa Batanes Channel papuntang Taiwan Strait. Andin sana doon tatama sa China, doon sa palasyo ni Xi Jinping. Doon tatama yung 250 km/h. At isang araw na babagyo doon sa China para makatikim naman, di ba? Ang problema kasi nalulusaw eh. Dahil tumatama sa Pilipinas, tayo yung sumasalo. Tayo yung parang windshield ng China. Tayo ang sumasalo kasi itong bagyo ay galing ng Pacific Ocean papunta sa South China Sea. Papuntang Taiwan pero lusaw na eh. Hindi na makakarating doon. Lusaw na siya. Grabe naman. Grabe talaga na kalamidad. Kawawa ang Pilipinas sa mga super typhoon. Kaya kung kayo gagawa ng bahay sa susunod na taon mga kababayan, wag na kayong magbubong ng yero, wag na kayong gumamit ng mga color roof. Buhos na lahat. Ang bubong ay buhos, konkrito. Yan, ang dingding buhos din. Para kapag tamaan ng kahit anong lakas na hangin, bagyo, at baha, hindi talaga magigiba ang bahay nyo. Kasi sa ngayon ay wala eh. Kahit color roof o metal trusses, gigibain pa rin siya ng super typhoon eh. Masasayang yung gasto nyo. Kaya gawin nyo ng buhos, solido ang bubong ng bahay. Kahit pangit tingnan, okay lang basta hindi nagigiba. Kasi wala na eh. In every 3 months, meron talagang bagyo. Wala pa ngang 1 month, bagyo na naman, di ba? So yan talagang trend ngayon mga kababayan. Ay makinig muna tayo dito sa sasabihin itong Secretary ng Office of the Civil Defense. This severe weather will bring widespread impact or effect, no? Dito sa mga areas na dadaanan at kasama doon sa kanyang rain band. So our NDRIMC is in full force at naka-red alert na po kami starting today, and we are urging our local government units to implement hanggang Sunday ang kanilang mga preemptive evacuation. That includes mandatory and preemptive evacuations doon sa mga areas na talagang susceptible to floodings and landslides. Sa datos ng Mines and Geoscience Bureau, aabot sa 8,164 na barangay na posibleng maapektuhan ng landslide at pagbaha. Marami sa mga probinsya ang apektado ay saturated dahil sa mga nagdaang pag-ulan, kabilang ang mga barangay sa Leyte, Quezon, Cebu at Palawan. Kaya hindi muna pinapayuhang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Region 7. Okay, so kayong mga kababayan diyan na dito sa Central Visayas, di ba? At Eastern Visayas, yung tinamaan ng Tino. At hanggang dito sa amin, sa Caraga at Surigao del Norte, tinamaan din ng Tino. Saturated na nga yung kalupaan natin. Ibig sabihin, puno-puno na ng tubig at hindi pa natutuyo, di ba? Basang-basa pa yung lupa. Plus dagdagan pa yan ng sauwan, ng Super Typhoon Uwan na walang humpayan na pag-ulan. Heavy rainfall talaga yan at torrential rain shower. Walang tigil. Kaya ibig sabihin ay prone to landslide na talaga ang mga bundok dyan. Kapag may mga bundok na malapit sa inyong bahay ay lumayo na kayo. Dahil prone to landslide na yan. Kunting galaw na lang yan, kunting buhos na lang ng ulan dahil saturated, mabigat na siya, ay babagsak na yung lupa. Mga kababayan. Okay, so ito na. Tingnan na natin yung trajectory, search natin sa Google kung anong mga areas ang cover ng super typhoon na bagyo na ito, na uwan, at ano ang trajectory nito. Narito ang ating ilustrasyon galing sa Google. So ito mga kababayan, atin tingnan sa Google ang coverage nitong napakalakas na bagyo pala ito, super typhoon Uwan. Signal number 1. Naku, kasama palang Mindanao dito. Ito sa Upper Mindanao, naku, kasama ang lugar ko, Surigao del Norte. Grabe, bago pa lang rumagasa dito yung bagyo na di ba? Tino.
Kasama kami dyan Surigao del Norte, nung Tino. Ngayon ay bumalik na naman bumalik o bagong dating tong uwan. Nako, Surigao, Bukas Grande, Dinagat Island, Southern Leyte, Camotes Island, pati Cebu, kasama pa rin, Bohol. Sa Upper Bohol, parte ng Capiz, Masbate, Samar, Northern Samar, sa Sorsogon, Burias Island, Romblon, kasama Catanduanes, Albay, Camarines, Camarines Norte, Quezon. Lahat ng mga yon na nabanggit natin, itong kulay blue ay signal number 1. Wala pa namang signal number 2. So, mag-ano na tayo bukas kasi to bukas natin maramdaman to, kaya bukas, o ngayon pa lamang ay maghanda na tayo. Yung mga bubong natin, kung medyo maluwag na yung mga pako, ay lagyan nyo ng pabigat. Siguro yung mga gulong, di ba? Yung mga gulong ng mga sasakyan, pampabigat. Mabuti na lang at hindi kagad lilipad, di ba? At bukas ay meron na sigurong forecast for signal number 2. Basta't ang direksyon nito ay papuntang Luzon Kaya sa taga Luzon, ingat kayo diyan at dasal-dasal lang tayo na sana lilihis ito at sana pupunta ng China, liliko, di ba? Liliko doon sa Batanes at pupunta ng China. Grabe. So ito, according to Pag-asa, Tropical Cyclone Bulletin on Friday. Ito, signal number 1 will have winds of, mahina pa siya. Pero ang problema kasi dito ay torrential rain to heavy rainfall. Heavy rainfall and torrential rain. Ibig sabihin yan, mabigat na ulan na walang humpay, walang tigil. Torrential rain to heavy rainfall. Ito ang mahirap kasi kung diyan tatama ito sa Metro Manila. Kasi ang signal number 2 nito ay talagang papunta yan sa wala tayong magawa papunta ang forecast sa Luzon Tatamaan pa rin diyan ang Metro Manila. So heavy rainfall kasi ito. Kaya magbabaha na naman diyan sa Manila. Grabe. Sunod-sunod ang kalamidad natin Kaya itong mga magnanakaw sa gobyerno, dapat itigil nyo na yan. Kasi marami tayong tutulungan. Maraming gagastusan ang gobyerno pagkatapos ng bagyo. Andiyan pa yung WPS na China ang ating kalaban, di ba? Kalaban pa natin ang nature. Ang kalikasan, kalaban natin. Kaya, sana itong mga pera na pinagnanakaw ay mabawi yan muli. Kasi marami tayong tutulungan ang ating gobyerno. Trilyones nga yung ayuda ni PBBM ngayong itong sa Tino lang, sa bagyong Tino ay merong total of 1 trillion, 1.3 trillion na ayuda sa lahat ng naapektuhan ng bagyo. Sa lahat sa buong Pilipinas yan, hindi lang sa Cebu. Ngayon susundan pa ng super typhoon na Uwan. Ipaano na lang yan? Another 1 trillion na naman. Mauubos ang pera ng Pilipinas niyan. Di bale, baka maawa sa atin ang China, di ba? Hindi naman maawa yung mga hinayupak na yun. Siyempre, ang magbigay ng tulong sa atin ay Amerika pa rin. Japan, malaki magbigay ang Japan. And some part of Europe. Katulad ng England, nagbibigay din yan. Australia. Yung China, hindi talaga nagbibigay yan Napakakuripot ng mga kumag na yan. Yang China. Okay, so tingnan nga natin sa trajectory of search natin trajectory of Typhoon Uwan. So sa ngayon ay ito yung kanyang trajectory So ito yung trajectory ni Uwan, future Uwan. Potential super typhoon could hit Luzon. Luzon talagang trajectory. Grabe. So, ito. Pero dadaan siya ng tip of Mindanao. Kaya nga tatamaan ng Surigao del Norte.
Andin tatamaan din yung Central, Western and Eastern Visayas. Central Visayas tatamaan din. Andin papunta ng Luzon ang bagyo na to, at mas malakas diyan sa Northern Luzon, sa tip of Luzon kasama sa Batanes. Diyan yung baka abot ng signal number 5 kasi super typhoon to eh. Kapag super typhoon, aabot siya ng signal number 5. Kaya ngayon pa lang dapat ay gagawa na ng di ba? Ng preemptive measures or mga plano ang LGU sa ating mga syudad at mga barangay. So ito, after the deadly and destructive Typhoon Tino, the Philippines is bracing for what could be another powerful tropical cyclone. Hindi kaya ito padala ng China, mga kababayan? Uso na kasi ngayon ang yung warfare na natural warfare, yung ginagamit yung karikasan. Katulad ng ulan, sobrang ulan. Merong niyan conspiracy theory na ginagamit na yan ng China. Ang ulan, yung artificial na ulan, ibubuhos sa lugar mo, babaha yung lugar, so masisira yung lugar mo, yung syudad mo. So hindi siya mahalata na na warfare kasi ulan lang eh. Ganun din ang cyclone, nakukontrol daw yan eh. At ipapadala doon sa nako. Kung totoo naman yan, pero baliktad kasi ang direksyon nitong nitong bagyo, hindi ito galing China. So ngayon, so far, the tropical depression still had maximum sustained wind of 55 km to 70 km per hour. So 70, malakas, mabilis-bilis na rin yan Pero ang super typhoon ay aabot daw ng 250 km per hour. Naku, hindi ka na nga makatayo niyan. Kasi ang bilis ng mga supercars, yung pangkarera ng mga formula cars, ang bilis nun ay nasa 250 km per hour ang top speed. Yung bilis-bilis nun, di ba? Kapag tamaan ka ng ganong kalakas na hangin, 250 km per hour, talagang lilipad ka. Hindi ka makakatayo niyan, mga kababayan. Noong bagyong Nitang, 1986 yata yun, ganong kalakas ang 250 km per hour. Tinamaan ako noon, lumipad ako, and then tumama ako sa dingding ng bahay ng itong aming kapitbahay. And then bumagsak ako doon sa malalim na baha ng dagat. Grabe yun. Yung bagyong Nitang, mga kababayan, matagal na yun, 1986. High school pa ako noon, grabe. Liparan dito pa rin yun, napakalakas. Super typhoon yun. So ganun, kapag nakatayo ka, tatamaan ka ng 250 km per hour, ay talagang lilipad ka. Hindi ka makakakapit niyan Ililipad ka talaga niyan. Napakalakas. Mga kababayan, kaya handa-handa tayo dito. Palagi na lang tayo nag-uusap ng politika, ng kung ano-ano, ng China, ng mga DDS, ng mga Pero itong bagyo, dito walang kulay na politika ito. Lahat tayo ay dapat sama-sama dito sa pagtulong-tulong, DDS man o mga loyalista. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe at huwag din kalimutan magdasal sa Panginoon na sana ilihis ang trajectory nitong typhoon na ito, kasi bago lang tayo tinamaan ng Tino. Ngayon ay uwan na naman. Grabe. So ingat na lang kayo dyan, mga kababayan. At sa mga bago pa lamang sa channel na kabisita, paki-subscribe na lang ito para makakatulong naman sa amin. Hanggang sa muli, paalam at ingat. Ingat ang lahat, mga kababayan. Ingat kayong lahat. Paalam.